kung ang sinasabi niya ito ay iimbestigahan, madali naman, Mr. President, unahin niyo lang yung mga kontraktor ni Speaker Romualdez, no? Mga kasamahan niyang kontraktor, si Congressman, dating Congressman at dating Senior Deputy Speaker Gonzales ng Pampanga, si yung dating chairman ng Appropriations Committee, si Congressman, contractor din yan. Halos lahat ng congressman, sila Ortega, sina kung sino-sino pa dyan na miyembro ng Quadcom, mga contractor lahat yan. So kung talagang didoso ang Pangulo, siguro sumampol muna siya ng mga 6 dyan sa mga malalapit na congressman, including na congressman na katulad nila J.J. Suarez, Zambales Congressman Kunghong, sino pa ba? Yung Congressman Adjong, na yan, magsimula lang siya riyan, makikita na kaagad, no? Although alam ko sa mga panayam sa mga senador, talagang dadaan sa butas ng karayom itong proposed 2026 budget, especially so because of our experiences from 2022 hanggang last year or this year. Ito nga ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ano ba yung pinaka-tumatak po sa inyo dito nga sa naging talumpati niya kahapon? Well, the usual Ferdinand Romualdez Marcos Jr. magaling magbasa ng speech, parang asang-asa, at marami siyang mga binanggit na magaganda. Ang problema lang siguro kung ito ay magkakaroon ng kastuparan, ano? Opo. Kasi katulad ng limbawa, sabi niya meron na raw sa report niya sa bansa, meron na daw 19,000 areas in the Philippines na may libreng wifi. Lilingon-lingon kaming lahat dahil sa buong Davao del Sur, doon lang sa may park ng Digo City may libreng wifi, at saka doon sa may malapit sa munisipyo sa Santa Cruz, Davao del Sur. But these are courtesy of the local government in conjunction with their anong tawag nito sa Converge, no? Isang private internet provider. Pero kasi kung bibilangin mo yung bayan sa buong Pilipinas, that's a little over 1,500. Ibig sabihin kung 19,000 yan, lahat ng munisipyo dapat meron, including some barangays, no? Pero maliban na lang kung binilang nila yung mga piso net, sobra sa 19,000 yan talaga. Opo. At bukod dyan sa libreng wifi, Sir Jay, sinimulan po niya ang kanyang talumpati sa mga lesson po na natutunan niya sa nakalipas na eleksyon, di ba? Halos lahat po ng kanyang mga inindorsong mga kandidato hindi nakapasok, ilan lamang. Oo. At nagkaroon siya ng reflection. Ito pala yung nangyari. At tigilan na natin ang politika, move on na tayo. At magkaisa. Parang ganun po yung kanyang opening statement. Ano ho ba ang dating po para sa inyo? Maganda yung dating, ano, kung sincero, no, ang pamunuan. Kasi sabi ko nga, you can only solve the problem if you acknowledge na may problema. Kung nakikita niya na sobrang pamumulitika yung naging dahilan kung bakit marami sa kanyang mga in-endorse ang natalo, talagang dapat matuto siya. Actually, isa sa mga nakatawag ng pansin sa akin, yung kanyang binanggit na, anong tawag ito? Meron siyang binanggit na sinulat ko yun mahiya naman tayo, no? I don't know kung tama yung Mahiya pagkakarinig naman ko, kayo. no? Opo, parang yun, related po yun doon sa flood control projects. Opo. Akala ko tayo ang ibig niya sabihin. Kayo. Mahiya naman kayo. Pagkatapos niya magsalita, nagkaroon ng standing ovation, palakpakan. Parang Awkward yata. ganyan ba yung nahiya? O parang parang sinasabi niya, sino bang ina-address niya? Di ba? He is a
guest speaker in the joint Congress, no? Session of Congress. So, presumably, ang basa ko, sa pinagsasabihan niya, yung mga corrupt na congressman at senador. Kasi yun ang kanyang pinupunto. Tapos kako parang ang sagwa na sinabihan kayong anong tawag nito, maghinay-hinay na kayo sa pagiging kawatan, tapos papalakpak ng may kasama pang sigawan, iyawan. No, yun ang unang nakatawag ng pansin sa akin. Bukod doon sa kanyang pag-amin na talagang malaki ang epekto nung galit ng tao sa kanya na kaya halos lahat ng endorse niya low touch, no? Opo. At nabanggit nyo naman po itong tungkol sa flood control projects nga ng Pangulong Bongbong Marcos. Kung naalala po ninyo, noong mga nakaraang SONA po niya, sinabi niya pinagmalaki ng Pangulo yung mahigit 5,000 na mga flood control projects. Ngayon ay tila ba sinisisi ng Pangulo yung mga may mga anomalya, yung mga opisyal ng gobyerno. Especially yung mga kontraktor. Oo, yun, kasama na yun. Sa mga gusto niyang busisi, susuriin at pinapaimbestigahan nga from 2022, sabi niya, di ba? 3 taon yun na gusto niyang 3 makuha. years. Oo, at makita kung sino ba yung mga may nagkaroon ng anomalya. Kasi nga personally, naglibot siya doon sa mga flood control projects at nakita niya na substandard, hindi nasira dahil itong sa bagyo. Kaya doon niya naisipan na may problema, may mga anomalya. Kasi in the beginning, ang sinasabi niya, nandyan yung anong tawag nito, 9,000, hindi 5,500. Kasi from 2022 hanggang last year, binibilang ko yung nakatala doon sa kanilang accomplishment report, 9,000 flood control projects. So apparently, sabi niya na kasi noon, nandyan yan, na-overwhelm lang, di ba? If you remember yung statement niya. Pero ngayon, nag-iiba ang tono niya. Parang sinasabi niya, mali ako. Talaga palang merong palpak doon sa mga flood control projects. Example dyan, yung Arayat, Pampanga, yung Mandawi City, Cebu na ang itinulos imbis na round bar na numero 14 or 16, pinagbiyak na kawayan, no? So, ilan lang yan. And then, of course, pera pa dyan yung iba pang mga identified. Pero mabibilang mo talaga. So, kung ang sinasabi niya, ito ay iimbestigahan, madali naman, Mr. President, unahin niyo lang yung mga kontraktor ni Speaker Romualdez, no? Mga kasamahan niyang kontraktor, si dating congressman at dating senior deputy speaker Gonzales ng Pampanga, yung dating chairman ng Appropriations Committee, si Congressman contractor din niya. Halos lahat ng congressman, sila Ortega, kung sino-sino pa dyan na miyembro ng Quadcom, mga contractor lahat yan. So kung talagang didoso ang Pangulo, siguro sumampol muna siya ng mga 6 dyan sa mga malalapit na congressman, including na congressman na katulad nila J.J. Suarez, Zambales Congressman Kunghong, sino pa ba? Yung Congressman Adjong, yan, magsimula lang siya riyan, makikita na kaagad, no? Although alam ko sa mga panayam sa mga senador, talagang dadaan sa butas ng karayom itong proposed 2026 budget, especially so because of our experiences from 2022 hanggang last year or this year.